Amen. So, purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po para sa inyong lahat. Amen. Kasi pang Sunday ito. Amen. So, ang ating pong pag-uusapan ngayon is about reality. Mahalaga pong issue ito sapagkat ito po yung mga matitinding discussion, lalo na po sa larangan ng philosophy. What is reality? Sa secular po na definition, tignan po natin mga kapatid kung paano na dinidefine ang lahat ng bagay outside God. Okay? So yan po yung problema ng ating mundo. Ang lahat ng bagay ay dinefine ng tao outside God. Isa na lang po rito yung tungkol po sa reality. Reality are the things in life that are commonly observed and verified to exist. Things that are consistent and not random. Something that is perceived as real and is physically experienced by the senses. Something capable of being treated as fact and something that is being or occurring in actuality. Reality is all of your experiences and knowledge of the world that determine how things appear to you. Kung ikaw hindi mo alam ang Biblia, pag hindi mo alam yung salita ng Panginoon, maaaring sasang-ayong ka sa definition na to. Ito yung reality. Yung na-observe mo, yung nararanasan mo, yung nakikita ng iyong mga mata, yung nape-perceive ng iyong five senses. Kaya nga, tatandaan po natin mga kapatid, ito po ay definition ng fallen man o ng fallen world. Ang mundong ito ay bumagsak sa kasalanan. So lahat ng bagay mga kapatid ay na-cut off sa Diyos. Ang tao ay nagpakalayo-layo sa Diyos. Isipin niyo mga kapatid, ang Diyos ay buhay. Siya yung source of life. Siya yung source of light. Kapag ang tao ay humiwalay sa Diyos, what will happen? Makakat off siya sa source of life. Ibig sabihin, mawawala yung buhay, ang papalit ay kamatayan. Ganon din, pag ang tao ay lumayo sa source ng liwanag, of course, ang result is darkness. So, ito pong definition na atin pong nakita ay conceived out of darkness and out of death. Kasi ang tao, inabandon niya na ang Diyos. So, sa kanya, ang reality na lang ay, sabi niya rito, ay limited na lamang doon sa kaya niyang i-observe. Yung nape-perceive na lang ng kanyang five senses. Ano ba yung five senses natin? Eyes, ears, nose, yung lips natin at saka yung ating feel, no? Yun lang, doon lang limitado yung tinatawag nilang reality. So ibig sabihin, pag hindi na nape-perceive ng iyong five senses, hindi na yung reality o yung mga bagay na na-observe. E papaano yung mga supernatural things sa may Biblia, ang dami niyan? Na-observe ba nila nung ginawa ni God ang langit at lupa? Of course, wala yung mga ganon. So, lahat ng iyon ay hindi reality. Kasi ang reality nila, the way they define it, ay according lamang doon sa observation, sa experiences, at sa nape-perceive ng ating five senses. Kaya nga, sa madaling salita, ano po ang reality sa mundong ito? Reality is in essence, man. Kasi siya'y nag-define ng reality, hindi si God. What is reality sa fallen world nito? It is man and his mind and his rationality. Amen? So, yung reason ang ginagamit ng tao. Yun ang kanyang reality. So ngayon mga kapatid, even yung mga Kristiyano, alam nyo ba mga kapatid, ay hindi exempted sa issue na ito? Common kong naririnig ito na mga
hinaing o lumalabas sa bibig ng mga Kristiyano, especially pag sila'y dumadaan ng crisis sa buhay. Nasaan ang Diyos? Bakit hinayaan niyang mamatay yung aking mahal sa buhay? Bakit ganun? Bakit nasaan si God? Ang reality ito, wala na tayong makain eh. Struggle yan. So tumitingin tayo, para rin tayong mga taong wala ring Diyos. Na tumitingin lamang ang basis natin ng ating reality ay yung 5 senses natin. Mga kapatid, tayo'y tinawag ng Panginoon. Diredeem tayo ng Panginoon at tinuruan tayo ng Diyos na manalig sa Kanya. So yung faith na yun, mga kapatid, ay mahalaga yun para sa atin upang maibalik tayo sa tinatawag na reality ng ating Diyos. Kaya nga mga kapatid, yung source ng definition ay napakahalaga. Unless na we define things, especially reality, in the context of our triune God, wala pong in-between. Pag hindi si God ang source ng definition ng reality, then it will rest doon po sa mind ng tao, sa kanyang rationality, sa kanyang reason, sa kanyang fallen na philosophy. Ang problema, mga kapatid, kapag ipinagkatiwala mo ang mga definition sa tao, bumagsak sa kasalanan, cut off siya sa light, cut off siya sa life ng Panginoon. Ang lahat ng isipan ng tao ay infected or tainted ng tinatawag ng pagbagsak ng tao sa kasalanan. Pati ang kanyang reasoning, ang kanyang philosophy, yung kanyang logic ay infected ng pagbagsak sa kasalanan. Kaya papaano mo ngayon i-entra sa tao yung meaning o yung definition ng reality? Amen po ba? Kaya nga, ang tao, buhat ng siya ay napahiwalay sa Diyos, lagi niya nang kini-question yung validity o yung reality ng mga salita ng Diyos. Amen po ba? Kitang-kita naman po natin yan. Nangyayari yan. They question the truth about God's Word and His reality. Amen. Tatandaan po natin, lahat ng bagay sa mundong ito, mga bagay na ginawa ng Panginoon, God is real. His words are real. All His promises are true. Lahat ng judgments niya ay totoo. Hindi po nagbabanta ang Panginoon pag siya ay nag-pronounce ng judgment. Lahat pa ng iyon ay totoo, mga kapatid. Kaya walang po pwedeng mag-trick sa Panginoon. Kaya nga, katulad na lang po nung sinabi niya sa may Proverbs, kapag ikaw ay nakiapid, para kang naglagay ng nagbabaga sa iyong damit. Hindi maaaring hindi ka mapapasok. Hindi maaaring hindi ka masusunugan. Ang ibig sabihin ng Panginoon, totoo na mayroong punishment yung pakikiapid. It is real. Hindi po yun na parang pakiusap ng Diyos. The payment of sin or the penalty of sin is death. Totoo po yun. Lahat ng sinabi ng Diyos is true. Kaya nga mga kapatid, this is very important na tayo ay ma-establish tayo sa reality ng Panginoon. And for this purpose, kung bakit tayo tinubos ng Panginoon, ibinalik tayo ng Diyos doon sa reality. Sapagkat ang mundong ito ay bumagsak na sa kasalanan at nawala na sa reality. Ang sabi ng Biblia sa Isaiah 55 verse 11, "My words be which goes forth from my mouth, it will not return to me empty without accomplishing what I desire." So, ibig sabihin kung papaano yung ulan ay babagsak sa lupa nang hindi i-accomplish yung kanyang purpose, ganun din ang salita ng Panginoon. Pag lumabas yan, sure yan na magaganap yan. Amen po ba? Kayo po ba ay naniniwala sa katotohanan ng salita ng Diyos? Okay. Mahalaga po yan, mga kapatid. Proverbs chapter 3, every word of God is
tested. Mismo siya, bagamat siya ay totoo na, mismo siya tinest niya yung kanyang salita. Hindi dahil para sa kanya, kung hindi dahil sa kahinaan ng ating pananampalataya. Every word of God is tested. He is a shield to those who take refuge in Him. Psalms 19 verse 9, the judgments of the Lord are true, and they are righteous altogether. Pag si God ay nag-act ng judgment, totoo yun, at iyon ay matuwid. And we have to believe it, mga kapatid. Amen? And we cannot question God kapag siya ay nag-act sa judgment. Sa tingin ninyo, itong pandemic na to, hindi ito act of judgment ng Panginoon? At dyan ang daming confused sa mga Kristiyano sa mga area na ito. Jeremiah chapter 10, verse 10, the Lord is the true God, He is the living God and the everlasting King. At His wrath, the earth quakes and the nations cannot endure His indignation. Kahit na gaano ka-prosperous ang bansa, kahit na makapangyarihan ng bansang iyon, empire man siya at siya ay napakaraming army, kahit na napakayaman niya, lahat ng iyon ay hindi makakatayo pag ang Panginoon ay tumayo sa kanyang judgment. John chapter 3 verse 33, he who has received His testimony, kapag pinaniwalaan mo ang lahat ng sinabi ng Panginoon sa kanyang mga salita, has set His seal to this, that God is true. Amen po ba? Tinatanggap nyo ba yung patotoo ng Diyos? Ang lahat ng sinasabi ng Diyos sa kanyang salita ay testimony of God. Yan po ay patotoo ng Diyos tungkol sa katotohanan ng kanyang mga salita. Amen. Si God mismo, at ito ang isa sa mga reason kung bakit ang Panginoong Yesus ay nagkatawang tao to testify about the truth. Bakit po nalito ang tao sa reality? Ang linaw naman ng salita ng Diyos right from the very beginning, sinabi niya na ni God kay Adam. Sabi niya kay Adam, sa lahat ng puno, after na magawa ang lahat ng bagay, before the fall, sa lahat ng puno ay maaari kang kumain, pero merong isang puno in the middle, the tree of knowledge of good and evil, huwag kang kakain yan. From the moment you eat of it, from the fruit of it, what? You shall surely die. Totoo ba yun, mga kapatid? That is reality. Totoo yun, mga kapatid. Totoo yung sinasabi ng Panginoon. Totoo yung banta niya. Nung ang tao ba kumain, namatay ba siya? Yes, kaya nga tayo, mga kapatid, namatay ang lahat ng tao, cut off sa life ng Panginoon. Physically and spiritually, namatay ang tao. Kaya ang buhay ng tao ngayon, pekli na dahil sa kanyang kasalanan. Tignan ninyo kung paano kinonfuse ni Satan ang tao sa reality ng Diyos. Dito po nag-umpisa ang confusion ng tao sa reality ng Diyos. And then, the serpent said to the woman, indeed has God said, totoo ba na sinabi ng Panginoon na huwag kang kakain sa anumang puno sa may Garden of Eden? Hindi naman gano'n sinabi ng Panginoon, no? Pero ang linaw na si Satan, kino-confuse niya yung tao, inaalis niya doon sa reality ng salita ng Panginoon. Then, sumagot yung babae, ang sabi ng Panginoon, pwede kang kumain sa lahat ng mga puno, pero yung isang puno na yon sa middle, ay huwag kang kakain nun. Sapagkat pag kumain ka nun, mamamatay ka. Ano ang sagot ni Satan? You will not die. Nakita niyo, mga kapatid, yung opposite ng sinabi ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon kay Adan, pag kumain ka niyan, you shall surely die. Ang gospel ni Satan, you will not die. Sino ang totoo? Sino ang mas totoo? Anong implication ng salita ni Satan? Sinungaling ang Diyos, hindi totoo yung sinasabi niya. Mas totoo yung sinasabi ko, pag kumain ka niyan, hindi ka mamamatay. Kaya ganyan ngayon, magpahanggang ngayon, kinakain pa rin ng mga tao yung mga panglilito ni Satan.
Hanggang ngayon, kaya kita ninyo yung effect hanggang sa atin sa lipunang ito. Akala natin hindi totoo yung mga salita ng Panginoon. Akala natin para bang ano yung si God para nang bababluff lang. Kaya ang mga tao patuloy sa paghabi ng kasalanan at wala siyang tigil kasi akala niya hindi totoo yung salita ng Panginoon, even yung mga Christians. Amen. Amen pa ba? Kaya ganun-ganun, kaya natin i-trick si God Akala kasi natin hindi totoo yung banta niya. Mag-ingat po kayo mga kapatid. Kapag inaakala mo na hindi totoo yung salita ng Panginoon, then you are nakot ka ni Satan sa kanyang kasinungalingan. Wala ka sa reality ng Diyos. Kasi ang reality ng Diyos ay you will surely die. Amen po ba? Amen po ba? Okay. And then, dinugtungan pa ni Satan. Ang totoo nun, no? So binigay niya na yung kasinungalingan niya. Ang layunin ni Satan ay ilayo yung tao sa reality ng Diyos. Ang sabi niya ganito, for God knows, alam ng Diyos, sa araw na kumain ka niyan, what? Your eyes will be open and you will be like God, knowing good and evil. Ikaw na ang mag-determine, hindi mo kailangan. Yung Diyos na sinasabi mo, sinungaling yan, hindi ito sinasabi niyan. Meron lang siya itinatago sa'yo. Pero sa totoo na ikaw din, magiging Diyos ka rin. Ikaw na mag-determine sa buhay mo. Ikaw na papatakbo ng buhay mo. Ikaw mag-define kung ano yung tama sa'yo at kung ano yung evil. Mga kapatid, pag ganito yung ating attitude magpahanggang ngayon, na ikaw yung nag-determine para sa'yo ng what is good and what is bad, then hanggang ngayon, nandito ka sa estadong ito, kapatid. Kaya nga ibinigay sa atin ang law. Alam niyo ba ang purpose ng law? Ay ibalik ka sa reality ng Panginoon. Ibalik ka doon sa kung ano yung mali, mali. Kung ano yung tama, tama. Dinefine niya ng law ng Panginoon. Diyan natin makikita what is right and what is wrong. What is holy and what is profane. Pero kapag inignore mo ang law, at sinabi mo na wala namang mangyayari sa akin kahit na-violate ko si God then nandito ka pa rin sa pandadaya ni Satan. Na-capture ka niya. Nailayo ka successfully ni Satan sa reality ng salita ng Diyos. Maliwanag po ba? Okay. So, ang tao, buhat noon, he began to question the reality and the truth about God's Word. The Word of God was thus viewed as not as an infallible, kasi totoo yung salita ng Panginoon Alam nyo ba, mga kapatid, ang salita ng Diyos is infallible. Ano po ba ibig sabihin ng infallible? Sigurado. Hindi siya magkakabali, hindi siya babagsak, hindi siya walang error sa salita ng Panginoon. Infallible. Certain. Sure. Hindi magmimintis yung salita ng Panginoon. Buhat nang siya ay nagkasala, buhat ng ang tao pinaniwalaan niya yung version ni Satan, ang salita ng Diyos ay lumitaw na parang probable na lang or possible. Siguro, marahil. Mga kapatid, ganun ba ang tingin natin sa Word of God? Makikita yan sa panahon ng crisis kung gaano katotoo ang salita ng Panginoon. Kitang-kita yan. Ano sa'yo ang salita ng Panginoon? Probable? Possible? Not necessarily true? Or certain sa'yo at naniniwala ka that the Word of God is infallible? Mag-isip po tayo mga kapatid. Amen. So, tatandaan po natin mga kapatid, kapag hinayaan natin ang hinayaan, yung kasinungalingan ni Satan, na mamayanin sa ating mga puso, na kahit na tayo may mga Kristiyano na, darating ang time, hindi na lamang possible, hindi na lamang probable, darating yung improbable, and finally, impossible yung salita ng Diyos. Ay hindi mangyayari yan, imposible. Naalala ko yung isang general doon sa may sa Second Kings yun
dahil sa kanyang unbelief. Kasi sabi ng Panginoon, sabi ng propeta, bukas may pagkain na. Sabi ng general, imposible kahit na hindi mangyayari yan. Sabi ng Panginoon sa kanya, sabi ng propeta, bukas makikita mo magaganap yan. Kasi ang salita ng Diyos is true. The words of God is sure, infallible. Pero ikaw, hindi mo matitikman yan because of your unbelief. Totoo nga, kinabukasan, may pagkain na, dagsaan yung mga tao, lumabas doon sa may gate ng kingdom, nasagasaan siya ng stampede. Namatay siya, hindi niya natikman yung na meron na palang, totoo pala yung sinasabi ng propeta. Amen. Amen po ba? Amen. What is reality to us, mga kapatid, in times of economic crisis? In times of pestilences. Katulad ngayon. Totoo pa kaya ang Panginoon? Totoo nga kaya si God ang may control ng virus na ito? Pag hindi si God ang may control ng mga bagay sa mundong ito, merong isang bagay na nakaka-escape sa knowledge ng Panginoon, then God is not sovereign. Naniniwala ka ba, mga kapatid, 100% na si God ang may control ng sitwasyon na ito? Na walang bagay na nagaganap, digmaan man yan, kagutuman man yan, na outside sa knowledge ng Panginoon sa kanyang predestination? Nalilito yung mga Kristiyano, actually divided yung mga Kristiyano sa pagkakataong ito. Sa panahon ng calamities, sino ang may control ng typhoon, ng tornado, ng mga tidal wave, ng mga tsunami? Sino may control ng dengue? Or kung may sufferings, or may kamatayan, kini-question ba natin yung reality ng Diyos? Yung reality ng kanyang mga salita? Kaya magandang philosophy ng isang Kristiyano na kahit sa panahon siya ng crisis, kahit dumadaan siya sa difficulties, yung mananalig siya sa Panginoon kahit hindi niya naiintindihan yung nangyayari. Alam niya na ang salita ng Diyos ay totoo, magaganap lahat ng promise niya is true. Bagamat hindi lang natin maunawaan, bagamat hindi lang natin makita, ang ganda nun mga kapatid Ang gandang pangangatwiran ng mga Kristiyano yung tinatawag na ang Diyos ay hindi magkukulang even in times of crisis. Naalala niyo yung sinabi ni Apostle Paul nung sa thorn on the flesh, di ba? Yung issue, na kahit na nag-pray naman siya kay God, natanggalin yun. Pero hindi siya dininig ng Panginoon. Pero ito ang naging sigurado siya. Sigurado siya sa may word ni God, my grace is sufficient for you. Amen. Minsan may mga sakit tayo, pinagpipray naman natin sa Panginoon, ba't hindi ka gumagaling? Nagkukulang bang Panginoon? Does it mean na hindi na totoo ang kanyang mga salita? Or totoo yung sinasabi ng Panginoon, my grace is sufficient for you. Ang Diyos hindi magkukulang kailanman. Hindi mo lang naiintindihan, maaaring may karamdaman ka, pero sinusustain tayo ng Panginoon sa panahon ng karamdaman na yun. Ano ang mas totoo, kapatid? Yung lie ni Satan o yung sinabi ng Panginoon? Ano yung mas totoo sa'yo? Ano yung mas pinanghahawakan mo? Ano yung mas nakapangyayari sa atin, sa realidad ng buhay? Infallible pa rin ba ang Word of God? Certain pa rin ba sa atin, mga kapatid? Or dumarating tayo sa may punto na to, probable na lang ang salita ng Panginoon. Possible na lang ang salita ng Panginoon. At mas worse, impossible na ang tingin mo sa salita ng Panginoon. Think about this, mga kapatid. Nasa reality ba tayo ng Panginoon? Tatandaan po natin ang mundong ito is disconnected sa reality. Yung napapanood natin sa telebisyon, yung mga nababasa natin sa mga pahayagan, yung lahat na nababasa natin, yung mga nagtuturo sa atin sa mundong ito, na wala sa Panginoon, they are all disconnected sa reality ng Diyos. And you have
to understand this, kapatid. This world, the whole world na wala sa Panginoon ay disconnected sa reality ng Diyos. The world lost the true sense of reality. Why? Because it believes the lies of Satan at wala na pong iba doon na paliwanag. Man's declaration of independence in the Garden of Eden was the beginning. Doon pa lamang nag-depart na ang tao sa reality ng Diyos. Ilang libong taon na magpahanggang ngayon since the creation. The reality, tatandaan po natin, para sa fallen world. Ano ang reality sa kanya? Kung ano yung dinefine ng tao. Yung kanyang kagustuhan, yun ang reality sa kanya. Kasi he declared himself God. Amen. Kaya nga, siguro familiar sa inyo ito mga kapatid, nabasa na ninyo ito sa may John, nung humarap si Jesus Christ kay Pilate. Yan po yung tanong, what is truth? Ang pinag-uusapan po rito is reality. Tignan po natin mga kapatid yung discourse. Nagtanong si Pilate nung dinala siya sa kanya, are you the king of the Jews? Kasi iyon yung paratang eh. Iyon yung paratang ng kanyang kababayan. Yung kanyang kababayan ay hindi naniniwala na si Jesus ay hari. Actually, hindi lang siya king of the Jews. He is king of kings and lord of lords. Amen po ba? Pero sa kanyang kababayan, kalokohan yan, impostor. Pero ang sinasabi ni Jesus is reality. That is the reality of God's kingdom. Na siya yung sinent ng Panginoon na king. And then, sumagot si Jesus, sinabi mo ba yan mula sa iyong sarili o may nagsabi lang sa'yo? Sabi ni Pilato, bakit Hudyo ba ako? Dinala ka ng mga kababayan mo rito. Yan o, diniliber ka. Ano bang ginawa mo? And then, sabi ni Jesus, kita mo ha, sinabi niya yung reality, yung totoo. My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, my servants would fought that I might not be delivered up to the Jews. But now my kingdom is not from here. Totoo ba yan o hindi? Si Pilato na sa katotohanan ba o hindi? Wala siya sa reality. Hindi niya alam ang reality. Why? Because he is disconnected sa reality ng Diyos. Si Pilato at ang gobyerno ngayon, ang buong daigdig ay pareho lang po mga kapatid, disconnected sa reality. So sabi ni Pilate, so you are a king. Then ang sagot ni Jesus, you say that I am a king. For this purpose I have been born. And for this I have come into the world, what? That I might witness to the reality. The truth is reality. Kasi ang tao, disconnected na siya sa reality. Nabubuhay na ang tao sa fantasy. Everyone being of the truth hears my voice. Hindi po ba mga kapatid, kung tayo na sa Panginoon na, nakikinig na tayo sa tinig ng Panginoon kasi totoo na si God sa atin eh. Amen po ba? Okay. Kaya nga, mahalaga to mga kapatid. So, tinanong ni Pilato, what is truth? Hindi na siya sinagot ni Jesus kasi papaliwanag mo doon sa isang tao na talagang disconnected sa reality, living in darkness, nasa death, anong mape-perceive niya? Amen? Kaya sabi ni Pilato, wala akong makitang crime against him. Akala niya, siguro si Pilato, tingin niya siya kay Jesus, ano lang ito, parang praning lang siya. Maaaring ganun kasi parang nagpapanggap lang ito, parang wala man akong makitang ano, di naman siya threat sa kingdom, di naman siya threat sa Roman Empire. Ganyan mag-isip ang taong disconnected sa reality ng Diyos. Hindi nila tinatanggap ang patotoo ng Diyos. This is a testimony of the Son of God. Amen. Tatandaan po natin ang tao outside God
is living in delusion, illusion, fantasy, and worse, insanity. Mahirap lang po matanggap yan, mga kapatid, but that is the reality ng mundong ito. They are living in insanity. Wala na sila sa tamang kaisipan. Akala nila totoo yung mga bagay sa mundong ito na akala nila na sila'y nag-rule sa mundong ito. Akala nila na kaya lang kontrolin ang mundong ito. Kaya nga, tatandaan po natin ang lahat ng isipan ng tao, lahat ng kanyang buhay, lahat ng kanyang philosophy ay infected by the fall. Kaya nga hindi siya nakakapag-isip ng tama. Kaya nga tignan niyo, mga kapatid, lahat ng definition ng tao, ng ating mga educators, dinefine nila yung line, dinefine nila yung square, dinefine nila yung circle, dinefine nila ang lahat ng bagay sa mundong ito. Tignan niyo how they define things. They define economics, they define history, they define lahat yun. Kasi wala nga si God, what happened? Disconnected sa reality. Kaya, kung makikita ninyo yung kanilang mga definition, ang tawag doon ay circular reasoning. Parang ganito, saan galing yung manok sa itlog? Saan galing itlog sa manok? Circular reasoning. Ganyan ang explanation ng ating mga educators why wala na si God. They explain things out of that. Kaya nga delusion, illusion, fantasy, insanity. That is the reality. They are far from reality because they rejected and they denied the reality of God. Hindi lamang nila dininay, hindi lamang nila nireject yung reality ni God. Sinopress pa nila yung truth, sabi sa Romans chapter 1. Kahit na alam nilang totoo, sinusuppress nila yun kasi lalabas na mali sila. Tingnan ninyo, ang isang sikat na singer na hinahangaan ng marami mga tao. Kahit kami nung kabataan namin, hinangaan namin to. Kinakanta-kanta ko ang kantang ito. Pero hindi ko alam, isa pala ako sa mga takapagtangkilik ng kanyang ilusyon, ng kanyang delusion, ng kanyang fantasy. Sabi niya, yung favorite na quotation ni John Lennon, na makikita mo to na pinopost ng marami mga followers ni John Lennon, sa kanya, what is reality? Reality leaves a lot to the imagination. At kaya nga, kasi nga, yun yung kanta niya. Imagine, there is no heaven. That is delusion. Sabi ng Bible, tinestify ni God na merong heaven. Tinestify ni Jesus that there is hell. Kaya kahit na nakapagturo, pag sinabi niyang walang hell, sino mas paniniwalaan mo? Si Jesus na nagturo about hell, na nagturo tungkol sa heaven, what is reality? Imagine all the people living for today, imagine there's no countries, kasi yung division. Alam nyo, mga kapatid, kung bakit man ang ating bansa, ang ating buong mundo is fragmented, divided, because of the fall. Ito po'y resulta ng Tower of Babel. Patuloy na kino-confound ng Diyos ang mundong ito na kahit na anong pagpupumilit nila na mag-establish na ma-unite silang lahat, mag-disintegrate silang lahat. Kasi sa paghahari ng kasalanan sa puso nila. Patuloy sila nag-disintegrate. Kahit anong effort nila na build sila. Kahit anong effort ng unity. Nothing to kill or die for and no religion to. Imagine all the people living life in peace. Sa tingin nyo, mga kapatid, may kapayapaan? Magsama-sama tayong lahat, para yung mga hippie nung panahon, peace man, peace man. May kapayapaan nun? Wala. Illusion yung peace na yun. Kasi wala si God eh. Ang peace can only be realized through Jesus Christ because He is the Prince of Peace. And the government of peace rests upon His shoulder. Sa Kanya lang marirealize yun. Yung peace na yun na hindi alam ng mundo, sapagkat yung peace na alam ng mundo, yung may panaksa ka rito, we are talking about peace.
Yan ang peace ng mundo. Yan ang peace ng mga bansa. There's no true peace. Sapagkat sinabi ng Panginoon, there's no peace for the wicked. You may say, I'm a dreamer, hindi lang dreamer. Deluded. Insane. Hindi lang siya dreamer. But I'm not the only one. Totoo naman eh. Maraming naniniwala sa kanya. I hope someday you join us. Hey, hindi maaari yan para sa atin mga Kristiyano. And the world will be as one. Sila-sila na lang yon. Pero tayo, nasa reality na tayo. Back to reality na tayo. Amen po ba? Kaya nga sabi ng Psalms chapter 14 na binasa natin kanina, tingnan ninyo yung fool. Tingnan nyo mag-isip yung taong ignorante sa reality ng Panginoon na akala niya walang Diyos. Kaya sabi niya, the fool said in his heart, there is no God. Hindi totoo na saan yung Diyos. Hindi ko naman na-observan yan eh. Kahit yung 5 senses ko, hindi ko naman siya nakikita, hindi ko naman siya naamoy, hindi ko naman siya natitikman. Kasi nagre-rely lang siya sa kanyang observation, sa kanyang experiences, sa kanyang 5 senses. Kaya nga, fool ang tawag ng Panginoon sa kanya. Sa kanila, foolishness yung crucifixion ni Christ. Sa kanila, foolishness yung ginawa ni God ng langit at lupa, mas pinapaniwalaan pa nila na galing sa unggoy. O sino mas fool? Tignan nyo yung kahangalan ng tao, matatalinong mga tao, akala natin matatalino pero mangmang sa harapan ng Panginoon because they are disconnected sa reality ng Diyos. They are corrupt. Sinasabi nilang there is no God. Pero hindi na naobserbahan yung kanilang attitude, yung kanilang behavior, yung kanilang pamumuhay, corrupted. Punong-puno ng immorality. Habang kino-confess nila there is no God. Sino ngayon yung nasa katotohanan? Tingnan niyo yung mga kumukontra sa Biblia, yung mga kumukontra sa gawain ng Panginoon. Sino yung mga nagtatawa sa mga gawain ng Panginoon? Sila yung mga lasenggo, yung mga babaero, yung mga dudumi ng mga bibig. Hindi po ba? And then ang sabi nila sa mga naniniwala sa may Bible, bagtit. Sino ang bagtit, mga kapatid? There is no one who does good. The Lord has looked down from heaven upon the children of men to see if there are any who understand. Kita niyo kung hindi ng kahangalan ng tao. Walang isa mang may pangunawa. Grabe mga kapatid yung tinatawag na disconnection sa reality. No one who seek after God. They have all turned aside. Together they have become corrupt. There is no one who does good, not even one. Have all the workers of iniquity have no knowledge? Who eat up my people as they eat bread and call not upon the name of the Lord? They are in great dread. For God is with the righteous generation. Tatandaan po natin mga kapatid, no? Ang mga tao, pag ang tao lumayo sa Diyos, disconnected na siya sa reality. Strange na siya sa tinatawag na meaning of life. Ang lahat mawawala na ng meaning. Even yung definition nila nung line, mawawala na ng meaning yon. Kasi inalis nila si God. Amen. Kaya nga nakakalungkot yung psychology. Inalis nila si God. Na ang tao daw po pwede siyang gumaling by himself. Walang God. Yung fool na sinasabi sa may Psalms chapter 14, totally, wala siyang sense of reality, wala siyang sense ng judgment ng Panginoon, hindi niya alam, wala siyang knowledge na recorded sa may Bible, si God ay nag-a-act through history at ini-implement niya yung kanyang judgment from generation to generation. Lagi si God ay nag-a-act sa kanyang judgment. Magpahanggang ngayon. Kung hindi nyo paniniwalaan ito mga kapatid, you are also disconnected sa reality na si God ay laging nag-a-act sa judgment niya, sa kanyang righteous judgment. Sapagkat, gaya ng sinasabi sa Psalms chapter 7, verse 11, ang Diyos
ay araw-araw siyang napupuot sa mga taong lumalapastangan sa kanyang kalooban. Araw-araw na naglalagablab yung wrath of God sa lahat ng mga lawless, sa lahat ng mga unbelieving. That is reality. Yan yung testimony ng Biblia. Kaya nga mga kapatid, ang tao ay totally disconnected. Hindi niya alam na si God ay nag-act ng judgment. Kaya pag dumating yung judgment sa kanya, nagugulat siya, pero hindi niya ma-perceive yung majesty ng Panginoon. Tama yung sinabi sa Isaiah. Ginagawan siya ng Diyos ng favor. Ginagawan siya ng Panginoon. Pinapakita ni God yung kanyang judgment, pero wala siyang ma-perceive na God. Kasi dininay niya na si God sa buhay niya. Sinupress niya na yung truth about God. So wala na siyang makita na reason bakit may judgment. Bakit nangyayari yung ganitong calamity? Bakit nangyayari yung ganitong famine? Hindi niya na ma-perceive ang majesty ng Panginoon. Dahil sa kanyang unbelief. Amen. Tatandaan po natin, si God, from time to time, binivisit niya ang mundo, and He always act on His judgment. And all His judgments are true, and they are righteous altogether. Niniwala po ba kayo mga kapatid? Amen. Kaya nga, tatandaan po natin, to forget the mighty acts of God in history, His miracles, as well as His judgments, is to forget the reality of His presence in history. Huwag niyong kakalimutan niya, kapatid. Kaya nga, ang pangungusap ni Apostol Pedro sa atin, nais ko nawang manariwa lagi sa inyong isipan ang lahat ng mga sinabi ng Panginoon. Lahat ng kanyang mga pangako. Lagi, nais ng mga apostol na laging manariwa sa atin sapagkat tayo, malilimutin tayong lahat, mga kapatid. Madali tayong masway sa mga bagay na nangyayari sa ating mga paligid. But don't forget, mga kapatid, that all the words of God, all His promises are true. Amen? Because God's word is reality. To forget all His acts of mercy, His compassion, His faithfulness throughout generations, as well as His precious promises, is to forget the reality of His words. Kaya nga mga kapatid, kapag ikaw ay nagduda ka, dahil ikaw ay meron kang karamdaman, nagkaroon ka ng cancer, and you begin to question the reality of God. Nasaan ka? Bakit ganito? Sinabi mo ganito, pero bakit ganito nangyari sa akin? Kapatid, you are in great danger. Huwag niyo kakalimutan the Word of God. Ano man ang mangyari, ang Diyos, ang kanyang salita ay totoo, at ang Diyos hindi magkukulang ano man ang sitwasyon natin. All His words are true. His grace is sufficient for us. Regardless yung nakikita ng iyong 5 senses. Ganito na lang yung bigas namin sa takalan namin. Mga kapatid, ibig bang sabihin niya totoo si God? Wala kang pangbayad ng matrikula ng iyong anak? Hindi ba totoo si God? Hindi totoo yung kanyang masalita? Very important, mga kapatid. Huwag niyong kakalimutan. Kasi, even yung mga churches ay nabubuhay sa delusion. Isa na po rito yung Church of Laodicea. Compromised church, hindi siya mainit, hindi siya malamig. Kaya nga sabi ng Pangisusuka kita, buong akala niya, kahit na compromise siya, kahit na tinatalikuran niya yung salita ng Panginoon, akala niya okay siya. Ang feeling niya, he is wealthy. I am rich. I am wealthy. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, you do not know. Ang reality sa mata ng Diyos, because the judgments of God is true, ang sabi ng Panginoon sa kanya, you do not know. You are out of reality. You are disconnected sa reality. You are in reality wretched, miserable, poor, blind, and naked.
Kaya nga, ang payo ng Panginoon sa kanya, I advise you to buy from me gold refined by fire so that you may become rich, and white garments so that you may clothe yourselves, and that the shame of your nakedness will not be revealed, and eye salve to anoint your eyes so that you may see. Na ang tanging pag-asa lamang ng Panginoon, ng mga tao, even yung mga churches, even yung mga Christians, ang tanging pag-asa na tayo makabalik sa reality ng Diyos ay manumbalik tayo sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen po ba? Sapagkat alam nyo ba si Jesus, ang pwede lang mag-reconcile sa atin sa reality. And that is the reason kung bakit siya ipinanganak, to testify about the truth, to witness about the truth. Ni-reconcile tayo, ibinalik tayo dun sa reality ng Panginoon. And you will know the truth. And that truth is the reality of God. And that truth will set you free. Ang katotohanan, mga kapatid, ano ang katotohanan? Ang kasalanan ay hindi simpleng bagay. Hindi siya yung parang kumain ka ng mamantikang bagay, pagkain, at nag-wipe ka lang ng lips mo, tapos na. No. Those who sin, according to the reality of God, is a slave of sin. Ang kasalanan ay may kapangyarihan siyang alipinin ng tao. That is the reality. According to the testimony, according to the witness of the truth, ng ating Panginoong Yesus. At siya lang ang sinasabi niya na may kapangyarihang makapagpalaya sa atin at makapagbalik sa atin sa reality. And if you are free indeed. If the Son of God sets you free, you are free indeed. Amen po ba? Amen. Siya lang ang tanging pag-asa natin sa reality. Bakit po, mga kapatid? Tignan niyo po yung verse na to. This is very important verse. Colossians chapter 1, verse 16-17. For by Him all things were created. Sa pamamagitan ni Jesus, this is the reality of God. This is the reality about our Lord Jesus Christ. Both in the heavens and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things have been created through Him and for Him. Magdi-disagree ang mga tao sa mundong ito, sa katotohanan ito, na ang lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan ni Jesus, at ang lahat ng bagay para sa Kanya. Ito man ay mga dominions, ito man ay mga rulership, ang lahat ng bagay, lahat ng field of education, lahat ng history, lahat ng events ay para sa Panginoong Jesus. Nangyari through Him and for Him. At ito po'y matindi. He is before all things, and in Him, all things hold together. Ano pong ibig sabihin niyan, mga kapatid? Ang ibig pong sabihin, Christ is the logical nexus of all reality. Alam niyo po ba yung nexus? Siya po yung connecting link na nag-hold sa lahat ng bagay. Kaya impossible na ang tao ay makabalik siya sa reality ng Diyos apart from Christ. Because He is the connecting link ng lahat ng bagay, ang lahat ng bagay sa universe, ang lahat ng bagay sa kasaysayan, ay nagko-connect because of the Lord Jesus Christ. All things have been created by God, have their meaning through Jesus Christ. Sapagkat ang lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa Kanya. So therefore, the meaning of all things, even yung single line, even yung circle, o ano bang shape na yan, ito man ay events, circumstances, history, lahat ng iyan ay ginawa sa Panginoon at para sa Kanya. Who is the logical nexus between history and events? In Him, all things hold together. Why? Because He is the very center of all realities. He is the Lord of Lords and the King of Kings. Siya ang Panginoon ng lahat ng bagay, ng lahat ng education, lahat ng philosophy, lahat ng logic, lahat ng history, lahat ng events, lahat siya ang Lord, mga kapatid. He is the connecting link. Kaya ang lahat ng bagay ay nagkakaroon ng katuparan, even na lang yung atom. Alam niyo ba yung atom? Alam niyo po ba yung atom? The building blocks of all matter? Na ang katawan natin ay punong-puno ng atoms, at yung mga atoms na yon, combine na tinatawag na mga molecules, at yung mga molecules ay nabubuo sa ating mga cells.
Kaya meron tayo, isipin nyo yung atoms na yon, pag wala ang Panginoong Yesus, magdi-disintegrate siya because He is the logical nexus of all realities. Ang universe, ang ating solar system, kung wala ang Panginoong Yesus, magdi-disintegrate ang lahat, ang ating buo lahat-lahat sa kalawakang ito, sa known universe will be disintegrated kung wala ang Panginoong Yesus. Because in Him, all things are connected. He holds all things. Kaya nga tayo may communication eh. Kaya nga tayo mayroong reasoning because of Him. And then, i-deny ng mga tao, there is no God. Amen. Sasabihin naman ng ibang mga reliyosong tao, si Jesus tao lang. Nasway sila ng lies ni Satan. All fields of education, medicine, law, economics, geography, sociology, psychology, lahat ng field of knowledge ay para kay Jesus, ginawa sa pamamagitan niya at para sa Kanya, at ang lahat ng ito ay nag-hold because of Him, at ang lahat ng karunungan ay nag-hold dahil sa Kanya. Amen. Without Him, all things what? Will fall apart because there is no center. Siya yung center, siya nag-hold eh. Or connecting link that will hold all things. Remove the triune God, and there is no nexus remains. Wala na mag-hold. Redemption through Christ reunites man to God, a return to reality. Amen po ba? Kaya ang ating redemption is more than na sinave tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Sa katotohanan, ibinalik tayo sa reality ng Diyos. Amen! Na kapag tayo ay nagpatuloy sa ating pagkakasala, tayo ay babagsak sa impyerno, totally madidisconnect na sa buhay na Diyos forever and ever. That is the reality ng salita ng Panginoon. Kaya nga ipinagkaloob sa atin ng banal na Espiritu. For what purpose? The Holy Spirit will guide us into all truth. What is the truth? The reality of God. Siya yung magtuturo sa atin, i-guide niya tayo. Mga anak, manalangin kayo, magtiwala kayo sa Diyos, mga anak, lumayo ka sa kasalanan, ginagawa yan kasi ang alam ng banal na Espiritu ang katotohanan. Sa mundong ito, disconnected sa reality, living in delusion, illusion, fantasy, and insanity. Amen. Kaya nga mapalad tayo mga kapatid. Ang Holy Spirit ay hindi lamang para mag-speaking in tongues ka. Hindi lamang puro signs and wonders gaya ng mga pinagkakabalahan ng maraming mga churches. Isa sa mga trabaho ng Holy Spirit, ibalik ka sa truth, i-lead ka sa truth, sa reality ng Diyos. Amen. At iyon yung mahalaga, mga kapatid, para sa atin. Hindi nyo napapansin, maraming mga churches, deluded pa rin hanggang ngayon. Sa halip na maibalik sa reality ng Diyos, nagpapakalayo-layo sa gumagawa sa ng ibang reality. Ano ang reality? Na ang Diyos ay gumawa ng langit at lupa. Wala man tayo doon, hindi man natin na-observe ng ating 5 senses. Wala man doon yung mga lolo natin. But we believe. Kasi testimony ni God yan na siya ang gumawa ng langit at lupa. Do you believe in that reality? Amen. Reality na ginawa ng Diyos ang tao is special sapagkat siya yung ginawa sa lahat ng mga nilalang na ginawa out of His image and likeness. Naniniwala po ba kayo doon? Na tayo ay hindi galing sa unggoy o hindi tayo resulta lamang ng Big Bang? Na merong special touch gaya ng tinuro sa atin noong nakaraang mga linggo? Na merong special touch sa lahat ng bagay. Ang tao napaka-special sa lahat ng bagay sinabi. Let there be light, let there be peace, let there be trees. Pero pagdating sa may tao, let us make man according to our image. Di ba napakaganda nun? Nung katotohanan iyon? That is the reality, mga kapatid. Kaya huwag niyong paniniwalaan yung lie. God vested man wisdom, power, and authority to develop the world as realm of God's kingdom. This is real, kapatid. Ito yung ating duty, ito yung ating responsibility, at ayaw ito ng fallen world.
Amen. Na tayo mga kapatid, meron tayong responsibility. Kaya nga tayo may authority. Bakit kami karunungan, kapatid? Bakit ka merong logic? Bakit ka may philosophy? Bakit ka merong reasoning? Bakit ka merong kaalaman o kakayanan? May mga capabilities ka. Para saan yan, mga kapatid? Para lang sa'yo? Dahil lang sa iyong aspiration? Para lang dahil gusto mo makatapos ng pag-aaral? No. Ang lahat ng iyan, mga kapatid, ay para sa glory ng Panginoon. Lahat ng iyan ay papunta doon sa kingdom ng Panginoon. Amen. Kasi naibalik na tayo sa reality, kaya yung mga anak natin na nag-aaral, back to reality na sila. Kakaiba sila sa mga ibang mga estudyante sa mundong ito na out of reality or disconnected sa reality. Amen? Kasi nakabalik na tayo sa ating Diyos. Amen. Ano yung reality? Ang katotohanan, ang tao ay bumagsak sa kasalanan. At ito ang reason, yung effect ng death o yung effect ng fall kung bakit naman ganito kagulo ang ating daigdig ngayon. Na dinidinay ito ng mga sociology, ng mga psychology, na hindi daw yan ang problema o ng ating pamahalaan. Ang problema, mga kapatid, kaya natin ma-achieve ang kapayapaan o kaayusan ng ating mundo, kasalanan. Yung self-centeredness ng mga tao. Ano ang reality? Na si God ay nag-fix ng day that He will judge the world in righteousness. Paniwalaan natin yan, mga kapatid, that is the reality of God. Testimony ng ating Diyos yan. Amen. Kaya pag ikaw, mga kapatid, ay sinasabi mo, wala pang judgment, okay lang, kahit gumawa ka ng kasalanan. O sige, mga kapatid, isang araw, para kayong full doon sa may Psalms chapter 14, isang araw, magugulat ka na lang, biglang darating yung judgment sa ng Panginoon, and then doon mo lang ma-realize, ang reality, mga kapatid, that God sent His Son, Jesus Christ, our Lord, to redeem His elect by providing atonement for their sins. Amen. Siya ay nag-provide. We cannot save ourselves. Ang lahat ng meron tayo ngayon is a gift of God. That is reality. Amen. At lahat ng ito for the purpose of God. From Him and for Him. Ano ang reality? That Jesus Christ conquered sin and death and now reigning as King of Kings and Lord of Lords. Now, ano ang reality? Si Christ ay nagre-reign now. Buhat pa nung nag-resurrect siya doon, buhat pa nung umakyat sa langit at lupa, sa langit noon. 2,000 years ago, nagre-reign na siya nung umupo siya sa kanan ng Ama. Hindi po, kasinungalingan po yung sinasabi na in the future pa, after saka pa lamang siya babalik. That is a lie. Amen. Ano ang reality? That He will come again and fully restore all things and the glorification of the elect of God. That's real. Babalik siya. Kaya wag mong akalain, mga kapatid, mas tagalan pa siya babalik. Hindi totoo yan. Baka lang. Ang Word of God is possible only. Ay, delikado ka dyan, kapatid. Ang Word of God is not probable. It is infallible and certain Word. Amen. Ano ang katotohanan? That all history will come to its ultimate goal or end. What? The realization, the full realization of the kingdom of God. Amen po ba? Welcome to God's reality. Amen? Purihin ang Panginoon. Ibinalik niya tayo sa reality nito. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa iyong habag sa amin. Salamat po sa iyong katotohanan. Salamat, O Lord, na tinanggal mo yung blindness sa aming mga paningin. Nangakala namin noon, O Lord, okay na kami. Yung pala, hindi pala kami okay. Naging okay lang kami, Panginoon, nung kami tinawag mo, nung kami pinatawad mo, nung kami ni-restore mo, Panginoon. Dahil sa iyong atonement, O Lord God, kami nakabalik sa reality mo. Salamat, Panginoon, na ang redemption mo ay hindi lamang para tubusin kami sa aming mga kasalanan, kung hindi ibalik kami sa iyong katotohanan. At kami tinuruan mo, ibinigay mo ang iyong mga law upang maging pamantayan namin ang aming pamumuhay. And all your words are true. And they are righteous. Perfect ang lahat ng law mo. That is the reality, Panginoong Diyos. Na ikaw ay nag-ahari, you are the sovereign ruler over everything, O Lord God. At mapalad ang mga tao na nakasumpong ng iyong government, O God. Sapagkat mag-ahari sa kanilang puso ang kapayapaan at sila'y makakapasok sa iyong kapahingaan. Lord, all these things are the reality of your words. And we are Panginoon,
napaka-privilege, O Lord namin, na kami ay nakabalik sa iyo. And now we see you, Father God. At Lord, we hope for your glory. Na ito ang purpose, O Lord God, sa pagbabalik ng aming Panginoong Yesus, na dadalhin mo na kami sa iyong glory. Lord, thank you for all your words. Thank you for your reality. Bless your people, O God, and forgive us, O Lord, sa mga panahon na nagda-doubt kami sa iyo. Sa panahon, O Lord God, na hindi na namin nakikita yung infallibility ng iyong mga salita. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming unbelief. But Lord, from now on, O God, ano man ang mangyari sa amin, hindi man namin naiintindihan yung nangyayari sa amin. Lord, nawa maging philosophy namin na kailanman hindi ka magkukulang, for your grace is sufficient for all of us. Lord, lagi mo kaming sinusustain. Kailanman hindi ka nagkukulang, Panginoon. Lord, pangahawakan po namin ang mga salita mo, ang lahat ng pangako mo, for your words are true. We worship you, Father, in Jesus' name. Amen.